Magandang araw. May banat po itong si Sara Balabagan kay Arnold Clavio. Ito po ay sagot ni Sara Balabagan doon sa naunang pahayag ni Arnold Clavio na tila bagang patama. Ito sabi ni Arnold Clavio, para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdadarasal ninyo? Tila baga patama ito doon sa mga kababayan natin na nagsasagawa, nagtitipon-tipon para ipagdarasal itong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito po ang sagot ni Sara Balabagan kay Arnold Clavio. Sa isang Facebook page, sinare po nila itong pahayag ni Sara Balabagan. Okay? Dito po sa Pinoy Trend, sabi ni Sara Balabagan, Arnold, huwag mong maliitin ang power ng unity prayers. Ako mismo ay bunga ng unity prayers ng mga Pilipino. Pero, pinagsamantalahan mo lang at inuto. Nako! Nayari ba, Arnold? Arn. Ano sagot mo rito? Ano ang masabi mo dito sa pahayag ni Sara Balabagan? Siya daw po ay pinagsamantalahan at inuto mo lang. Okay? Ito po, inuulit ko lang kinukot ko lang binabasa ko lang po ito mula sa post ng Pinoy Trend. Binibigyan ko lang ng reaction, baka sabihin nila ay ako po ay nagpapakalat ng fake news. Pinoy Trend Pinoy Trend. Tanong ko kay Arnold Clavio, ano po ang kanyang masasabi sa banat ni Sara Balabagan? Alam po ninyo mga kababayan ito po yung mahirap dito na tila baga pinangungunahan natin ang Panginoon Diyos. Tila baga inuhusgahan na natin ating kapwa na sila ay hindi pasatawarin ng Panginoon Diyos. At lumalabas din na sa ating mga sinasabi, tayo ay matuwid. Na kung saan, sabi sa Bible, walang sinumang tao ang magsasabi, pwede magsabi, na siya ay matuwid. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. So, ibig sabihin, dapat tayo ay walang karapatan magsalita, pangunahan ang Diyos. Okay? Ito mga kababayan bigyan ko kayo ng example na ang Diyos ay kayang patawarin kahit gaano ka man makasalanan. Dito po sa isang sa Bible dito po sa Bible sa John 8 chapter 8 verse 1 to 9. Sabi dito ito po ay tungkol sa babae na huli na nangangalunya at hinarap ng mga Parisiyo kay Jesus. John chapter 8 verse 1 to 9. Ito po sabi, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Sa pagbubukang liwayway, siya ay muling pumunta sa templo at ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. Siya ay umupo, tinuruan sila. Dinala sa kanya ng mga guro ng kautusan at ng mga Parisiyo ang isang babae na nahuli ng nangangalunya.
inilagay nila siya sa kalagitnaan. Sinabi nila sa kanya, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli na sa paggawa ng pangangalonya. Inutos sa amin ni Moses sa kautosan na batuhin ang katulad nito. Ano ang masasabi mo?" Ito ay kanilang sinabi upang subukin siya nang magkaroon sila ng naiparatang laban sa kanya. Yun daw po ang ginawa ng mga Parisiyo na pagtatanong. Hinarap nila yung babae kay Jesus at nagtanong sila. Yun daw po ay ginawa nila para mayroon silang maiparatang kay Jesus. Sa makatuwid, parang gusto nilang cornerin, subukin si Jesus. Gusto nilang hulihin kung si Jesus ba ay huhusgahan ang babae. Kaso, yung kanilang inaasahan na hindi po yung nangyari. Sa halip, sabi ni Jesus, yumukod si Jesus, sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. So, ibig sabihin nun, tinatanong ni Jesus kung sino ang matuwid sa inyo. O di kayo na unang bumato sa kanya. Anong nangyari? Anong nangyari? Sila, nakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang mga budhi. Dahil dito, sila ay isang lumabas simula sa matanda hanggang sa pinakahuli-hulihan. Iniwan si Jesus. Gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus ay wala siyang nakita maliban sa babae. Sabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo?" Sabi ni Jesus, sabi niya, "Ginoo." Sabi ng babae, "Wala, Ginoo." Sagot ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, "Kahit ako man ay hindi humahatol sa iyo. Humayo ka at huwag nang magkasalang muli." Ano ibig sabihin nun? Nang sinabi ni Jesus, ang sino mang walang kasalanan ay siyang naunang bumato. Yung sinabi ni Jesus na yon, yun po ay bilang pagtapat sa mga tao para ma-realize nila sa kanilang sarili, makita nila sa kanilang sarili na sila din pala ay makasalanan. Ginawa ni Jesus ang kanyang sagot. Sila ay sinagot sa pamamagitan ng pagtatanong. Pero, yun po ay makapangyarihan. Dahil doon po,
Na-realize nila ng mga taong ito, sila pala ay makasalanan din. Kaya nga, dahil nakita nila na sila ay makasalanan din, hindi nila nagawang batuhin yung babae. At ang ginawa nila, sila ay umalis. Di ba? Ibig sabihin noon, tayo mismo dapat, huwag tayong mukhang matuwid, self-righteous. Huwag tayong magpiling self-righteous. Huwag natin pangunahan ng Panginoon Diyos. Dahil siya lamang ang may kapangyarihan magpatawad. Siya lamang ang may alam kung ano man ang ating nagawang kasalanan. Arnold, huwag po tayong feeling self-righteous. Kahit gano'n mang katindi ang ating kasalanan, kapag tayo po ay sincero na humingi ng tawad sa Panginoon Diyos, tayo po ay kanyang patatawarin, tayo po ay kanyang tatanggapin. At yung mga tao na nagsasagawa ng prayer rally, yan po ay hindi bawal. Yan po ay inaalaw sa Bible. Yan po ay biblical. Biblical po yan. Wala po imposible sa Diyos. Kaya, yung babae, mismo, naramdaman ang pagiging humble ni Jesus. Na willing siyang tanggapin, kahit gaano man siya karumi. Yun po yan. Huwag po tayo maging feeling self-righteous. Dahil sa ganong karakter, hindi po natin alam na tayo din po pala ay makasalanan. Katulad yan. Binalik ni Sara Balabagan kay Arnold Carbio ang kanyang ginawa. At sinasabi ni Sara Balabagan, siya daw po ay sinamantalahan at inuto. Iyan po yung malaman eh. Yan po, malaman po yan. Diba? Ito pa. Meron po isang pare. Siya po ay may advice, siya po ay may payo kay dating Pangulong Duterte. Okay? Dito po sa kanyang sinabi, sa kanyang video, siya po may payo kay Pangulong Duterte na humingi na ng patawad dahil siya po ay may malaking kasalanan, dahil siya po ay pumatay ng libo-libo. Ito po ang sinabi ni Father. Magbabago ka sa loob ng kulungan. Sana wag mo masamain ito. Kailangan ng kaluluwa mo na magbago. Kailangan na wag ka nang magpanggap na hindi ka gumawa ng kasalanan. Ang laki ng kasalanan mo. Hindi lang sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Ang nanay mo ay isang kilalang Catholic lay leader sa Davao, malapit sa mga Jesuita. Very prayerful woman. Siguro sa iyong kulungan, magdasal ka sa nanay mo, and I will pray to your mother to intercede for you. It is not too late to ask forgiveness. Magandang aminin mo na, wag ka nang magsinungaling sa ICC. Aminin mo na lahat. Pag inamin mo na lahat, the ICC will give you only 2 life sentences. Not 5, not 10. 2 life sentences lang. Pero mas may kapatawaran, mas may pag-unawa ang tao sa isang nagpapakumbaba at umaamin na may kasalanan ako. Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libong kapwa Pilipino. Ganun po gawin nyo. Maraming salamat. Okay. So yan po. Ano sabi ni Father? Anong advice ni Father kay dating Pangulong Duterte? Sabi niya, huwag ka na magsinungaling, aminin mo na. Humingi ka ng tawad dahil napakalaki na kasalanan mo. Aminin mo na ikaw ay gumawa ikaw ay pumatay ng libo-libo.
Oh, ang tanong ko kay Father, siya po ba saksi nung pumatay ng libo-libo si Duterte? Kasi very confident siya nang sabihin niya, ikaw ay pumatay ng libo-libo. Napakalaki ng kasalanan mo. Kaya ang tanong ko kay Father, saksi po ba siya nung sinagawa ni Duterte ang pagpatay? Saksi po ba siya? Ah. Ngayon, sabi ni Father, magdasal ka sa nanay mo. O, tanong ko ulit kay Father. Father, meron po bang Bible scripture na nagsasabi na pwede ka magdasal sa nanay mo? Meron po ba? Kasi ako, wala pa akong nakita. Wala pa akong alam na pwede sa Bible ang magdasal sa nanay mo. Ngayon, kung si Father po, meron po siyang alam na pinapayagan o sinasabi sa Bible na pwede yan, turuan niya ako. Kasi ako naman ay willing po ako matuto sa mga turo, lalo na pagdating sa Bible. Willing po tayong tumanggap ng pagtutuwid. Kasi tayo naman po tayo naman ay humble. Bagamat tayo po ay makasalanan, tayo po ay nagpapakumbaba kapag tayo po ay may nagawang kasalanan. Dahil po tayo ay tao lamang, okay? Hindi po tayo perfect. Kaya tayo po nagtatanong kay Father, Father, meron po ba Bible scripture na nagsasabi na pwede kang magdasal sa nanay mo? Ha? Kasi kung wala, baka yan po ay false teaching. At pag yan po ay false teaching, bawal po yan sa Bible. Di ba? Kaya ako po hindi ako po ay hindi ko criticize si Father. Ako po ay nagtatanong. Hindi ko po siya, yung kanyang opinion ay hindi ko sinasalungat. Ako po ay nagtatanong kay Father. Kasi siyempre bilang pare, isang tinitingala, nilook up ng kanyang tagasunod. Kaya karapat-dapat respetuhin. Kaya tayo po ay nagtatanong. Hindi po tayo nag-criticize kay Father. Okay po? Ganun po, Father. Kung meron ka pong alam na scripture sa Bible na nagsasabi na pwede magdasal sa nanay, ituruan niyo po ako. Na sabihin niyo po ako ay mali. Maling-mali. Ganun po, Father. Okay?